Nauwi sa trahedya ang pangarap ni Elena Mokina na makapag-Olympics nang mapinsala ang kanyang leeg dahil sa isang pinilit na routine. Si Kyle Thompson naman ay nakitil matapos maipit sa ilalim ng barbell dahil sa bigong bench press, habang si Justin Vicky ay bumagsak habang nagsasagawa ng squat session at kalaunan ay nakitil dahil sa matinding pinsala. Ito ang mga insidente sa gym na nagtapos sa nakamamatay na trahedya at simulan natin kay Elena Mokina. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang kwento ni Elena Mokina ay isa sa pinaka nakakakilabot sa kasaysayan ng sports. Isa itong babala kung ano ang maaaring mangyari kapag mas pinili ang pagkapanalo kaysa sa kaligtasan ng mga atleta. Ipinanganak si Elena noong Hunyo 1960 sa Moscow. At mula pa lamang sa simula, napakahirap na ng buhay na kanyang dinaanan. Naulila siya sa edad na 5 matapos mamatay ng maaga ang kanyang mga magulang, kaya pinalaki siya ng kanyang lola sa mahigpit na sistema ng Soviet Union. Ngunit may natuklasan si Elena na tuluyang nagbago sa kanyang buhay, ang gymnastics. Sa ilalim ng paggabay ng kanyang coach na si Mile Klemenko, mula sa pagiging ordinaryong late starter, ay naging isa siya sa pinakamakabagong gymnast ng kanyang henerasyon. Pagsapit ng 1978 sa edad na 18, napanalunan niya ang World All-Around Championship sa Strasbourg at ginulat ang buong mundo gamit ang mga kakaibang galaw na hindi pa noon nakikita sa gymnastics. Pero doon na rin nagsimulang gumuho ang lahat. Noong huling bahagi ng 1979, nabali ang kanyang binti kaya hindi siya nakasali sa World Championships. Dito tuluyang nagsimula ang trahedya. Desperado ang mga opisyal ng Soviet na makakuha ng Olympic gold medal sa sarili nilang bansa, kaya minadali nila ang kanyang paggaling. Tinanggal nila ng mas maaga ang kanyang cast kahit hindi pa tuluyang magaling ang kanyang binti. Dahil sa matagal na hindi pagkilos, nadagdagan ng timbang si Elena, kaya isinailalim siya ng kanyang coach sa matitinding ensayo. Ayon sa mga ulat, pinainom pa umano siya ng diuretics para mabilis magbawas ng timbang. At pagkatapos, dumating ang skill na tuluyang sumira sa kanyang buhay, ang Thomas Salto. Isa itong galaw na karaniwang ginagawa lamang ng mga lalaki. Isang napakadelikadong backward salto na may 1 kalahating ikot at twist bago bumagsak sa roll. Napakaliit ng allowance para magkamali. Kapag kulang ang ikot, maaari kang bumagsak sa baba o leeg. Kapag sobra naman, posible kang bumagsak direkta sa ulo. Alam ni Elena na sobrang delikado nito, lalo na't mahina pa ang kanyang binti na mahalaga sa pagtalon. Paulit-ulit niyang binalaan ang kanyang coach, ngunit binaliwala lamang ito ni Clemenzo. Sa sobrang yabang, sinabi pa raw nito na, ang mga taong katulad mo ay hindi nababalian ng leeg. Noong July 3, 1980, ilang linggo bago ang Olympics, nasa training camp si Elena sa Minsk, Belarus. Wala roon ang kanyang coach at nasa Moscow umano ito, kumpiyansang kabisado na ni Elena ang mapanganib na skill. Pagod, hindi pa ganap na magaling at pilit na itinutulak lampas sa kanyang limitasyon, muli niyang sinubukan ang Thomas Salto. Ngunit nagkulang ang kanyang ikot. Tumama siya ng direkta sa kanyang baba at napinsala ang kanyang gulugod. Napinsala ang kanyang cervical vertebrae at naputol ang kanyang spinal cord. 20 taong gulang lamang siya noon. Sa isang iglap, naging quadriplegic siya, paralisado mula leeg pababa. At gaya ng inaasahan, sinubukan pang pagtakpan ng Soviet authorities ang totoong nangyari. Nagpakalat sila ng maling kwento at sinabing nagsanay daw si Elena ng mag-isa o laban sa utos ng kanyang mga coach. Pero alam ni Elena ang totoo. Sa iilang panayam na ibinigay niya paglipas ng mga taon, binatikos niya ang sistemang mas pinahalagahan ang mga medalya kaysa sa kanyang kaligtasan. Isang sistemang binaliwala ang kanyang mga babala at tuluyang sumira sa kanyang katawan alang-alang sa karangalan. Ilang taon siyang namalagi sa mga ospital at rehabilitation facilities. Noong una, tanging pagkurap lamang ang paraan niya para makipag-usap. Inalagaan siya ng kanyang lola hanggang sa ito ay pumanaw at pagkatapos ay ipinagpatuloy ng dating gymnast na si Elena Garina ang pag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng lahat, nakahanap pa rin si Elena ng kaunting kapanatagan sa relihiyon, sa panonood ng cartoons at maging sa panonood pa rin ng gymnastics, kahit iyon mismo ang naging dahilan ng kanyang trahedya. Matapos ang aksidente ni Elena, ipinagbawal ang Thomas Salto sa women's competitions. At kalaunan ay tuluyan na rin itong tinanggal sa men's competitions noong 2017. Ngunit para kay Elena, huli na ang lahat. Nanatili siyang nakahiga sa kama at umaasa sa ventilator habang buhay.
Noong December 22, 2006, sa edad na 46, namatay si Elena Moquina dahil sa mga komplikasyong dulot ng quadriplegia, 26 na taon matapos ang aksidenteng tuluyang kumuha sa kanyang buhay. Igor Golushkin. Si Igor Galashkin ay isang 34 years old na amateur powerlifter mula sa Rostov-on-Don, Russia na lumalaban sa under 90 kg weight class. Bagamat may karanasan na siya sa pagbubuhat at sinasabing kaya niyang mag-bench press ng humigit kumulang 160 kg sa training, ang kompetisyong ginanap noong August 25, 2012 sa Shakhty Rostov Oblast ang kanyang pinakaunang opisyal na laban. Para kay Igor, ito sana ang magiging malaking hakbang sa kanyang buhay. Isang pagkakataong patunayan ang lahat ng pinaghirapan niya sa gym sa loob ng maraming taon. Ngunit iyon din pala ang araw na kukunin ang kanyang buhay. Nangyari ang insidente habang ginagawa niya ang kanyang bench press attempt. Sinubukan niyang buhatin ang 185 kilos, timbang na mas mabigat ng malaki kaysa sa kanyang karaniwang maximum sa training. Isa pa lang iyon sa mga malinaw na babala na maaaring nadala siya ng pressure ng kompetisyon o ng sariling ego, kaya lumampas siya sa kanyang ligtas na limitasyon. Ngunit may isa pang mas kritikal na dahilan na kalaunan ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ginagamit ni Igor ang tinatawag ng mga powerlifter na suicide grip na kilala rin bilang thumbless o false grip. Sa grip na ito, nakapwesto ang mga hinlalaki sa parehong side ng barbell kasama ng mga daliri imbes na nakapulupot sa kabilang side para masigurong mahigpit ang hawak. Ipinagbabawal ang ganitong grip sa maraming powerlifting federations dahil sobrang taas ng panganib na dumulas o gumulong palabas ang barbell mula sa kamay. Kapag bahagyang gumalaw ang bar, wala nang thumb hook na sasalo rito. At kapag pinagsama mo iyon sa napakabigat na timbang na sinusubukan niyang buhatin, para na itong recipe for disaster. Habang ibinababa ni Igor ang barbell papunta sa kanyang dibdib at sinisimulan ang pag-angat muli, bigla itong dumulas mula sa kanyang mga kamay. Sa mga powerlifting competition, dapat may mga spotter, mga taong nakaalalay para sumalo agad kapag may naging problema. Sa umpisa ay 3 ang spotters ni Igor, ngunit umalis ang isa sa kanila, dahilan upang kulangin ang suporta at halos walang nakabantay sa isang side ng barbell. Nang magsimulang bumagsak ang bar, hindi na nila ito nasalo o naitabi agad. Ang buong 185 kilos na timbang ay direktang bumagsak sa dibdib ni Igor nang may napakalakas na impact. Dahil dito, nabalian siya ng mga tadyang, napunit ang kanyang diaphragm, nagkaroon ng matinding internal bleeding kabilang na sa puso at posibleng napunit din ang bahagi ng kanyang abdominal cavity. Nakakatakot man isipin, nakatayo pa si Igor matapos alisin ang barbell marahil dala ng adrenaline o matinding shock. Ngunit ilang sandali lang ay bumagsak din siya. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na trauma center, ngunit mabilis lumala ang kanyang kondisyon. Kalaunan, nakitil siya dahil sa tinatawag na cardiac concussion o commotio cordis. Isang kondisyon kung saan naabala ang normal na tibok ng puso dahil sa matinding blunt force trauma sa dibdib. Madalas itong nagdudulot ng ventricular fibrillation, isang nakamamatay na abnormal na pagtibok ng puso kahit wala namang dating sakit sa puso ang tao. Maraming dahilan ang nagtulungan upang humantong sa pagkamatay ni Igor. Nariyan ang paggamit niya ng suicide grip na naging dahilan ng pagdulas ng barbell, ang pagbuhat ng timbang na mas mabigat kaysa sa kanyang training maximum, ang kakulangan sa maayos at alertong spotters, at ang kawalan ng sapat na safety measures gaya ng power rack safety pins na sana ay maaring sumalo sa bar bago nito nadurog ang kanyang dibdib. Hanggang ngayon, madalas pa ring mabanggit ang insidenteng ito bilang isang matinding babala sa mundo ng powerlifting at madalas itong sinasabayan ng simpleng paalala na ganito ang maaaring mangyari kapag hindi mo nirespeto ang bigat. Walang gaanong nailabas na opisyal na autopsy details o legal outcome sa Western media, ngunit nananatiling isa ito sa pinakatrahedya at pinakamaiiwasang pagkamatay sa kasaysayan ng powerlifting. Delery Rosario. Si Delery Rosario ay 36 na taong gulang, isang masipag at mapagmahal na single mother ng 4 na anak. Sina Deleno, ang panganay niyang nasa humigit kumulang 18 taong gulang, pati sina Ricky, Rick, at ang bunso niyang si Delea na 2 taong gulang pa lamang noon. Nakatira siya sa Kent, Washington at nagtatrabaho sa 2 trabaho para masuportahan ang kanyang pamilya. Ipinakita nito ang kanyang sipag at determinasyon bilang isang ina.
Sa kabila ng sobrang abalang schedule, determinado pa rin siyang manatiling malusog para sa kanyang mga anak. Sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan, regular siyang nagwo-workout 4 hanggang 5 beses kada linggo kasama ang kanyang kapatid na si Marisa Woods. Magkapatid silang sobrang close, hindi lang sa dugo, kundi pati sa kanilang dedikasyong alagaan ang kanilang sarili upang manatili silang malakas para sa kanilang pamilya. Noong umaga ng July 21, 2023, nagtungo sina Deleri at Marisa sa kanilang karaniwang gym, isang branch ng LA Fitness sa Kent, para sa isa na namang normal na workout session. Ginawa nila ang nakasanayan nilang routine, magkatabing nagja-jogging sa treadmill, nagkukwentuhan habang tinatapos ang kanilang cardio, simpleng sandali ng dalawang magkapatid na sabay nag-e-ehersisyo. Mukhang maayos naman si Deleri noon, wala siyang ipinapakitang senyales ng pagkahilo o anumang problema. Ngunit ayon sa salaysay ni Marisa, habang sinusubukan ni Deleri na pabagalin ang treadmill, nagkamali siya ng apak. Bigla siyang sumubsob pasulong at malakas na tumama ang kanyang mukha at ulo sa harapang bahagi ng gumagalaw na treadmill belt. Napakalakas ng impact. Agad siyang nawalan ng malay at bumagsak mula sa makina. Napasigaw si Marisa habang humihingi ng tulong at nagtatanong kung may marunong mag-CPR. Puno ng takot at desperasyon ang kanyang boses. 2 gym members ang agad na tumakbo papunta sa kanila at nagsimulang magsagawa ng CPR habang hinihintay ang pagdating ng mga medical responders. Ngunit kalaunan, ikinuwento ni Marisa na labis siyang nasaktan at nadismaya dahil walang gym staff o empleyadong agad tumulong. Ayon sa kanya, tila natulala at na-shock ang mga ito sa nangyayari sa halip na agad umaksyon sa kritikal na sitwasyon. Pagdating ng EMTs at mga paramedics, sila na ang nagpatuloy sa gamutan at agad na dinala si Deleri sa Valley Medical Center. Pero huli na ang lahat. Dahil sa pagbagsak, nagtamo siya ng matinding head trauma na nagdulot ng pinsala sa utak o intracranial hemorrhage. Hindi na muling nagkamalay si Deleri. Kinabukasan, July 22, 2023, idineklara siyang wala na. Sa kabila ng trahedya, ipinakita pa rin ni Deleri ang kanyang kabutihan kahit sa kanyang huling sandali. Isa siyang registered organ donor, kaya ang kanyang puso, baga, kidneys, at atay ay na-donate at nakapagligtas ng 5 buhay. Isinagawa ang organ recovery noong July 25. Kahit sa kanyang kamatayan, patuloy pa rin siyang nakatulong sa ibang tao, nagbibigay ng pag-asa at bagong buhay sa mga estrangherong nangangailangan nito. Inilarawan ng kanyang pamilya ang aksidente bilang tragic, preventable, and bizarre. Ipinahayag ni Marisa Woods ang kanyang matinding dalamhati at sinabing simpleng pagwo-workout lamang ang kanilang ginagawa. Isang bagay na milyon-milyong tao ang ginagawa araw-araw nang walang nangyayaring masama. Nag-set up rin ang mga katrabaho ni Deleri ng GoFundMe para suportahan ang 4 niyang anak. Inilarawan nila siya bilang isang anghel na naglalakad kasama natin, isang taong may napakalaking puso at walang sawang nagsikap para sa kanyang pamilya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang LA Fitness sa media at wala ring nailabas na ulat tungkol sa kaso o opisyal na investigasyon. Ngunit ipinakita ng insidenteng ito ang isang nakakagulat na katotohanan, nakakaunti lamang ang nakakaalam. Tinatayang humigit kumulang 24,000 bata at matatanda sa Estados Unidos ang napupunta sa emergency room taon-taon dahil sa mga aksidenteng may kinalaman sa treadmill. Pero sa average, 3 lamang ang nakikitil kada taon dahil dito. Kaya naman lalong naging nakakabigla at napakalungkot ng sinapit ni Deleri. Dahil bagamat maaaring magdulot ng seryosong injury ang pagkahulog sa treadmill, lalo na kapag mabilis ang takbo nito, napakabihira pa rin ng mga kasong nauuwi sa kamatayan. Justin Vicky. Si Justin Vicky na ipinanganak bilang Herman Fauci noong March 7, 1990 sa New York City sa mga magulang na Indonesian, ay lumaki sa Klungkung Regency sa Bali at kalaunan ay nanirahan sa East Java. Sa edad na 33, isa na siyang kilalang personalidad sa fitness community ng Indonesia, isa siyang competitive bodybuilder, personal trainer, at nutritional advisor sa Paradise Bali Gym sa Sanur, Denpasar. Bukod dito, isa rin siyang social media influencer na may mahigit 30,000 followers sa Instagram. Nakilala si Justin hindi lamang dahil sa kanyang kahangahangang pangangatawan, kundi pati na rin sa tunay niyang malasakit sa pagtulong sa ibang tao na mabago ang kanilang buhay. Kahanga-hanga rin ang kanyang record sa bodybuilding competitions. Napanalunan niya ang Mr. Bali noong 2015 at 2016. Nagkampiyon siya sa Muscle Beach Bali competition noong 2018.
Nagtapos sa ikatlong pwesto sa parehong event noong 2019 at nanalo rin sa International Fitness and Bodybuilding Federation Competition noong 2018. Madalas siyang magbahagi ng workout videos, nutrition tips at educational content sa kanyang mga followers, dahilan upang makabuo siya ng isang komunidad ng mga taong humihingi sa kanya ng inspirasyon at gabay. Ngunit noong July 15, 2023, isang trahedya ang yumanig sa fitness community. Habang nasa Paradise Valley Gym si Justin, nagsasagawa siya ng mabigat na back squat gamit ang barbell na may timbang na humigit kumulang 210 kg. Isa lamang ang kanyang spotter na umaalalay mula sa likuran, isang bagay na itinuturing na kulang para sa ganoong kabigat na timbang. Karaniwang nirerekomenda ng mga experienced lifters ang maraming spotters o paggamit ng power rack na may safety bars kapag sobrang bigat ng binubuhat. Matagumpay namang naiangat ni Justin ang barbell mula sa rack at nakababa siya ng maayos sa squat position. Ngunit habang sinusubukan na niyang tumayo muli, ang bahagi kung saan pinakamalakas ang pagod at pinakamadaling masira ang porma, doon nagsimulang bumigay ang kanyang mga binti dahil sa sobrang bigat. Napaupo siyang paatras at doon naging nakamamatay ang sitwasyon. Habang bumabagsak siya, gumulong pasulong ang barbell na nakapatong pa rin sa kanyang balikat at leeg at buong bigat ng 210 kg ang dumagan sa likod ng kanyang leeg. Nawalan din ng balanse ang kanyang spotter at bumagsak pa atras, dahilan upang wala nang makapigil sa barbell na dumurog sa leeg ni Justin. Dahil sa matinding puwersa, napayuko ng sobra ang kanyang ulo o direktang nakompress ang kanyang leeg na nagresulta sa agarang pagkabali nito. Nagtamo siya ng cervical fracture at matinding pinsala sa mga ugat na konektado sa kanyang puso at respiratory system. Agad siyang nawalan ng malay sa mismong lugar. Ang video ng aksidente na mabilis kumalat sa social media at nakuha rin ng Indonesian media outlets ay nagpakita ng nakakakilabot na pangyayari sa real time. Isa itong matinding paalala na ang isang segundong pagkakamali habang nagbubuhat ng mabibigat na timbang ay maaaring magdulot ng permanenteng trahedya. Agad siyang isinugod sa Siloam Hospitals bago inilipat sa Wangaya Regional General Hospital sa Denpasar. Noong July 16, isinailalim siya sa emergency surgery upang subukang maayos ang pinsala. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng medical team, nakoma siya. Noong July 17, 2023, namatay si Justin Vicky sa edad na 33. Ayon sa kanyang doktor na si Dr. Ain Katutsukana, ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkakitil ay ang pagkapinsala ng leeg na sumira sa mahahalagang nerves na konektado sa mga pangunahing function ng katawan. Eustacio Batista Diaz. Si Eustacio Batista Diaz ay kilala sa mundo ng bodybuilding sa kanyang napiling pangalan. Sa edad na 27, isa na siyang rising star sa Brazilian bodybuilding, lalo na sa men's physique category, isang division na mas nakatuon sa aesthetics, symmetry at conditioning kaysa sa sobrang laki ng muscle mass. Noong 2018, naging national champion siya sa men's physique junior category. At noong 2019, kinoronahan naman siyang state champion sa Espiritu Santo, Hilaga ng Rio de Janeiro. Unti-unti na siyang nakikilala sa competitive bodybuilding circuit at lumalakas din ang kanyang social media presence kung saan mayroon siyang halos 11,000 followers sa Instagram. Sa kanyang Instagram account, regular siyang nagpo-post ng physique updates, training sessions at motivational content. Kamakailan lamang, bago ang trahedya, bumalik siya sa pagtitraining matapos magpahinga ng 1 buwan dahil sa mga personal at psychological challenges. Tinawag pa nga niya ang gym bilang kanyang sanctuary, isang lugar kung saan nakakahanap siya ng kapayapaan at pagkakataong buuin muli ang kanyang sarili, pisikal man o emosyonal. Ngunit noong October 17, 2023, habang nagtitraining siya sa isang gym sa Avenida Gastão Vidigal sa Botucatu, São Paulo, humigit kumulang 150 miles timog silangan ng São Paulo City, hindi niya alam na malapit na pala siyang mapahamak. Ilang sandali bago ang insidente, nagbahagi pa siya ng kanyang lokasyon at training updates sa Instagram stories. Isang normal na bagay na ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw nang hindi nag-aalala. Pero para kay Eustacio, ang simpleng pag-share ng kanyang location ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. 2 armadong lalaki ang biglang pumasok sa gym, mabilis na dumiretso sa weights area at si Eustacio mismo ang kanilang target. Nakuhanan ng CCTV footage ang nakakakilabot na pangyayari. Makikita sa video na nakikipag-usap si Eustacio sa isa pang gym member na nakasuot ng asul nang biglang lumapit ang mga armadong lalaki.
Nang mapansin niya ang panganib, agad siyang nagtangkang tumakbo para makatakas. Ngunit na-corner siya sa likurang bahagi ng gym. Doon, walang awang nagpaputok ang mga salarin mula sa malapitan, napinsala siya sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Bumagsak siya sa sahig. Pero hindi pa doon nagtapos ang karahasan. Habang wala ng kalaban-laban si Eustacio, muli pa siyang inatake ng gunman upang siguraduhing hindi na siya mabubuhay. May ligaw na bala ring tumama sa isa pang gym member, ngunit hindi naman ito nagtamo ng malubhang pinsala. Matapos ang pag-atake, mabilis na tumakas ang mga salarin bago pa dumating ang mga pulis. Ang buong insidente na nakunan sa video ay inilarawan bilang malamig, planado at matindi. Hindi ito basta random na krimen, isa itong malinaw na targeted assassination. Halos lahat ng ulat ay naglarawan sa insidente bilang isang execution o hit job. Marami rin ang naniniwalang ginamit ng mga salarin ang Instagram location na ibinahagi ni Eustacio upang matuntun siya sa gym. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa publiko ang tunay na motibo ng pagkitil. Gayunpaman, nabanggit ng mga awtoridad ang dati niyang pagkakaaresto kaugnay ng ipinagbabawal bilang posibleng koneksyon sa insidente. Nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis, ngunit hanggang unang bahagi ng 2026, wala pa ring malawakang ulat tungkol sa pagkakahuli sa mga salarin o resolusyon ng kaso. Lubos na nagluksa ang bodybuilding community sa buong mundo. Ang mga fitness outlets tulad ng Generation Iron at Fitness Vault ay naglabas ng mga tribute at pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Eustacio. Samantala, bumaha naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa fans at kapwa-atleta. Marami rin ang nagbigay babala tungkol sa panganib ng sobrang pag-share ng real-time locations online. May ilang comments pa na nagsasabi na, "Hindi ako nagpo-post ng eksaktong lokasyon ko habang nandoon pa ako. Hindi sulit ang risk." Ang pagkawala ni Eustacio Batista Diaz ay naging bahagi rin ng mas malawak na usapan tungkol sa tumitinding karahasan sa Brazil, ang panganib na kinakaharap ng mga public figures sa fitness industry, at kung paano minsan ay humahabol ang nakaraan kahit sinusubukan ng magsimula muli ng isang tao. Naging bahagi rin ang kanyang kaso ng nakakaalarmang sunod-sunod na pagkakitil ng mga bodybuilders noong 2023, parehong natural at matindi, na nagbigay diin kung gaano ka-vulnerable ang mga atletang namumuhay sa harap ng publiko.